kamag-anak ang turing sa kanya ng kanyang tiyahin kundi isang alipin. Siya ang halos bumubuhay sa kanila kasama ang dalawa niyang pinsan na masama ang ugali at ubod ng tamad. Sinusubukan niyang pumasok sa isang club para kumita ng malaki pero hindi kinaya, kaya naman humanap siya ng ibang trabaho. Wala siyang planong mag-alaga ng isang matanda pero dahil malaki ang sahod ng isang caregiver ay nagpasa siya ng resume at natanggap siya. Ngunit laking gulat niya na hindi literal na matanda ang aalagaan niya, kundi isang pasaway na binata. Ang binatang sinuntok niya sa club dahil sa nabastusan siya sa sinabi nito. Hanggang saan naabot ang pasensya ni Bea sa pasaway na binatang ito? Matatagalan niya kaya itong alagaan? Ano kaya magiging reaksyon niya kapag nalaman niyang kaya siya inaasar ng binata ay dahil nais nito ng kanyang atensyon? Hoy Bea, gumising ka na dyan. Abay, tanghali na pero nandyan ka pa rin sa higaan mo't natutulog. Aba, wala na tayong makain, pasarap-sarap ka pa ng buhay dyan ha. Bumangon ka na, babae ka. Ang kapal na masyado ng pagmumukha mo. Malakas na sigaw ng babae. Ginising si Bea ng matinis na boses ng tiyahin niyang si Lolita. Kinusot-kusot niya ang kanyang mata sabay nag-unat. Pagkatingin niya sa may pinto ay matalim na nakatingin sa kanya si Lolita. Ano? Magtititigan na lang tayong dalawa dito ha? Aba, umayos ka. Hindi pwedeng panay lang ang tulog mo dito. Hindi ka prinsesa ha? Bungangerang sabi ni Lolita kay Bea. Dito kasi sa bahay ni Lolita nakatira si Bea simula nang mamatay ang mga magulang niya. Wala rin siyang ibang matitirahan dahil si Lolita lang ang kapatid na kadikit ng mama niya. Simula nang tumira siya sa bahay ng kanyang tiyahin ay hindi na naging maganda ang takbo ng buhay ni Bea. Para siyang ginawang katulong doon. Parang ang hindi kamag-anak ang turing ni Lolita sa kanya kung utos-utusan siya nito. Maglinis ka muna ng kwarto, piste ka! Kapal na mukha mo para magising ng tanghali, samantalang kami dito gising na. Bilisan mo maglinis sa kwarto dyan bago pa ako magalit sa'yo. Pinaiinit ka agad ang ulo ko eh! Sigaw ng kanyang tiyahin sa kanya bago lumabas ng kwartong iyon. Biyuda na si Tia Lolita. At meron siyang 2 anak na babae kung saan napakaarte ng mga ito kahit na hindi naman kagandahan. Sa totoo lang, walang-wala sila sa gandang meron ako no. Maputi ang balat ko at makinis. Samantalang sa kanila, maitim na at may peklat pa. Matangos ang ilong ko at makapal ang kilay at pilik mata. Manipis ang labi ko at ang hubog ng katawan ko ay parang pang sexy star. Malaki rin ang dibdib ko, kaya naman kung pagandahan lang ang labanan, walang-wala sila sa akin. Pero kung mag-inarte silang dalawa ay akala mo kung sino maganda at mayaman. Parang bubuyog na bumubulong si Bea. Bumuntong hininga muna siya bago tuluyang bumangon. Iniligpit niya muna ang pinaghigaan niya bago ang higaan ng dalawa niyang pinsan. Napailing na lang siya na makita ang balat ng chichiryang pinagkainan ng dalawa niyang impaktang pinsan. Ay nako, mga bagra talaga kahit kailan ng 2 pasineyang yun. Napakalapit lang naman ng basurahan pero hindi pa nila magawang bumangon at itapon doon. Talagang sa lapag lang nila itatapon dahil alam nila na ako maglilinis ng kalat nila. Ay, umay talaga sa buhay na to. Muling bulong niya sa sarili. Habang abala si Bea sa paglilinis, ay madalas niyang laging naiisip kung paano siya makaalis sa bahay na iyon. Gustong gusto ko na talagang umalis sa bahay na to. Pero wala lang kasi talaga ako matitirahan at wala rin naman akong sapat na pera para umalis. Malungkot niyang wika sa isipan. Ano? Tapos ka na maglinis? Baka gusto mong umutang na ng ulam para makakain na kami dito oh. Bilisan mo namang kumilos dyan, Bea. Bigla ka yatang naging pagong ha. Mataray na sabi ng tita Lolita niya nang makabalik ito. Napangiwi si Bea. Marami na akong utang kay Ate Bebs. Wala na akong sasahurin sa karinderya niya, tita. Sinamaan siya ng tingin ni Lolita. Anong gusto mo ha? Wala kaming malalamon dito oh. Wala akong pera dito ni piso dahil walang nagpalabas sa akin ngayon. Umayos ka nga, Bea. Wala akong pakialam kung wala kang sasahudin ngayong buwan. Ang importante sa akin ay makakain ng 2 mong pinsan. Baka nakakalimutan mo. Dito ka nakatira sa poder ko. Kaya sundin mo ang gusto ko. Boss na boss nitong sabi. Tumingala si Bea upang pigilan ang luha niyang nagbabadyang umagos sa kanyang mga mata. Sige po, susubukan ko mamaya mangutang sa kanila. Kagat labi niyang sabi. Yan ang gusto ko marinig.
Hindi yung ang dami mong alibay sa buhay. Bilisan mong mangutang at baka nagugutom ng 2 anak ko. Sinundan na lamang ni Bea ng tingin ng tiya Lolita niyang muling lumabas ng bahay na yon. Pasimple niyang kinuyom ang kanyang kamao. Lagi na lang ganitong trato niya sa akin. Sa 1 taon kong nanirahan sa bahay na to, hindi na naging masayang araw ko. Pagod na pagod ako magtrabaho sa karinderya ni Aling Bebs pero ang kita ko dun halos mapunta na lang sa kanila. Madalas hindi na ako mabili ang mga bagay na gusto ko dahil kailangan ko silang unahin. Oo, naiintindihan ko naman na responsibilidad kong kumilos at magbigay sa kanila dahil nakikitira lang ako. Pero kasi ang trato nila sa akin, para akong ibang tao. Malungkot na wika niya sa isipan. Ano? Hindi ka pa uutang? Tatagalan mo ang kilos! Sigaw ni Lolita mula sa bintana ng bahay na yon. Bahagyang nagulat si Bea sa sigaw na yon. Sige po, maghihilamos lang ako. Sambit niya sa bayuko. Ngumisi si Lolita. Good! Ikaw naman kasi, bakit ayaw mo maghanap ng lalaking mayaman dyan para naman umangat tayo sa buhay? Kahit maging parausan ka niya, ayos lang yan. At least magkakapera ka ng malaki. Gamitin mo yung kilya mo nang kumita ka. Ano ba namang gagawin mo dyan? I-display? Ano? Magpapatuso ka lang sa tambay dyan sa tabi? Kung sa mayaman mo kaya yan ipakain, di sana marami ka ng pera ngayon. Gamitin mo yung katawan mo nang umangat ka sa buhay, hindi yung pasarap ka lang dito sa bahay. Aba, gusto mo yatang tambay lang dito at makatingin sa katawan mo, ha? Sinasayang mo lang yung ganda mo. Syunga ka talaga kahit kailan, Bea. Utak mo nasa talampakan. Dagdag na yaw-yaw ni Lolita kay Bea. Pinagpatuloy ni Bea ang paghihilamos at hindi na lang inintindi ang sinabi ng kanyang tiyahin. Palagi na lang siyang ganyan sa akin. Matalim niyang tiningnan si Lolita mula sa labas na nakipagchismisa na sa mga kapitbahay nito. Ay nako, palagi nang sinasabi na maging bayarang babae na lang daw ako sa mga mayayamang lalaki para mabigyan ko sila ng pera. Sa totoo lang, masakit ang mga salitang yan para sa akin. Para niya akong binubugaw. Minsan talaga naiisip ko ang bagay na yon. Pero kasi hindi ko maiwasang mandiri, no? At sa mga sinasabi niyang sa tambay lang ako nagpapaano, may naging nobyo kasi ako na tambay. Pero kahit na ganun, madiskarte naman siya. Di katulad ng mga tambay na jowa ng anak niya. Mga palaki itlog lang naman ang alam. Bulong niya sa sarili sabay hingang malalim. Naglalakad na si Bea patungo sa karinderya ni Aling Bebs. Day off niya ngayon kaya sinadya ko talagang tanghaling magising para makapagpahinga sana. Tumaas ang kilay ni Aling Bebs nang makita niya si Bea. Makahulugan niyang tiningnan ng dalaga. Mangungutang ka na naman ba ng ulam? Kaagad na tanong ni Aling Bebs kay Bea. Opo. Nagugutom na kasi sila Nakakahiya naman sa kanila. Ako nang bumubuhay sa kanila, mga pasineya silang lahat. Inis na wika ni Bea. Kapal talaga na mukha ng tiyahin mong yan, ano? Kala mo naman kay gaganda ng mga anak. Mga mukha namang ulikba. Mga ipakta. Dapat pinagtatrabaho niya mga anak niya kaysa ganyan. Feeling mayaman ng mga ulikbang yun. Nakakainis Magkasalubong ang kilay na wika ni Aling Bebs. Bumuntong hininga si Bea. Hayaan niyo na lang po yun. Wala naman ako magagawa Nakikitira lang ako sa kanila. Hay nako, kahit na. Hindi ka dapat niya inaalipin Kung pumayag lang talagang asawa ko na dito ka tumira, abay, hinakot mo na sana ang gamit mo. Pero kasi ayaw ng asawa ko na maibang tao dito sa bahay. Nginitian ni Bea si Aling Bebs. Ayos lang po yun, Aling Bebs. Naiintindihan ko naman po ang asawa niyo. At saka, wag niyo na po akong isipin. Kayang-kaya ko po ito. Malungkot siyang nginitian ni Aling Bebs. Sinabi ni Bea kay Aling Bebs kung ano ang ulam na uutangin niya at pagkatapos ay naglakad na siya pabalik sa bahay ng impakta niyang tiyahin. Nakangisi si Tia Lolita nang makitang may dala na siyang ulam. Mamaya ka na kumain kapag tapos na namin ang mga anak ko. Maghugas ka na rin dyan ng plato pala. Ang daming hugasan, no? Wika ni Lolita sabay kuha ng dala niyang ulam. Hindi na lang umimik pa si Bea. Nagtungo na lang siya sa kwarto at saka humiga sa kama. Kinuha niya sa ilalim ng higaan ng litrato nila ng kanyang pamilya at saka ito tinitigan. Malas ko lang talaga dahil wala akong naging kapatid. Kung meron lang sana siguro may mapaglalabasan ako ng sama ng loob. Wika niya sa kanyang isipan. Nang matapos silang kumain ay doon lang nagtungo si Bea sa kusina. Humugot na lang siya ng malalim bago nagsandok ng kanin.
Kulang na lang ay wala na silang itirang ulam para sa kanya. Halos sabaw na lang ang natira kay Bea kahit na siya naman ang nagbigay ng ulam. Doon na umagos ang kanyang luha. Palagi na lang ba talagang ganito ang nangyayari sa akin dito sa bahay? Minsan, parang gusto ko na lang sumuko. Napakasama talaga nila. Mga hayop sila. Gigil niyang sabi. Pagkatapos mo mahugas ng pinagkainan, maglampaso ka na rin ng sahig dahil malagkit na. Wika ni Pamela sabay irap. Ang pinsan niyang pangit na nga ay masama pa ang ugali. Mabilis na tinapos ni Bea ang kanyang pagkain para makapaghugas na siya. Kailan ka pala maglalaba? Wala na kasi ako masuot oh. Baka pwede maglaba ka na rin ngayon dahil dami ng labahan. Total day off mo naman, di ba? Sabi ng isa niyang pinsan na si Amelia. Matapos sabihin yun ni Amelia ay lumabas na siya ng bahay. Paniguradong makikipagkita yun sa boyfriend niyang tambay din naman. Ang galing talaga nila. Pati labahan nila ako na rin ang naglalaba. Buti sana kung kakaunti lang. Pero hindi eh. Sige lang sila bihis dahil alam naman nila na ako naglalaba. Sigaw niya sa isipan kasabay ng pangingilid ng kanyang luha. Tahimik siyang napaiyak na kaagad din naman niyang pinunasan ang luha niya dahil baka mamaya ay makita pa ni Tia Lolita niya at sabihin na nagdadrama lamang siya. Nang matapos siya sa hugasin, ay sinunod naman niyang gawin ang maglaba. Ayos ka lang ba? Tanong sa kanya ng kaibigan niyang si Bax nang lumabas siya ng bahay. Hindi, dahil pagod na pagod ako. Hindi ko na namalaya na magagabi na pala. Ang dami kong nilabahan oh. Wala na talaga akong pahinga tuwing day off ko. Grabe naman kasi ang tita mo. Ang sama ng ugali para ganyan ang trato sa'yo. Dagdag pa yung 2 impaktang anak. Napakatamad. Ang lalaki na nga pero ganyan pa rin. Siya rin ang magdudusa dyan. Gigil na wika ni Bax. Minsan nga gusto ko na lang sumuko eh. Kung may mapupuntahan lang ako, matagal na akong umalis sa bahay na yan. Pagod na rin ako. Sa tuwing may pasok ako, kahit pagod ako sa trabaho, ako pa rin nakikilos sa gawaing bahay. Tambak ang hugasan, makalat ang sahig at kung ano-ano pa. Wala na nga akong pahinga eh. Ako na nga lang ang may trabaho dyan, pero ako pa rin sa lahat ng kilusin sa bahay. Hinawakan siya sa balikat ni Bax. Siyo nga, wag! May offer ako sa'yo. Hindi ko alam kung magugustuhan mo pero kikita ka ng malaki dito. Kumunot ang noo ni Bea. Oh, ano naman yan? May mga lalaki kasing ano ba? Gusto ng one night stand. Ngayon, magbabayad sila ng malaki. Sulit naman ang bayad. Actually, nasubukan ko na siya ng 2 beses. Ang maganda lang is yung lalaking makakaano mo ay gwapo at malalaking sandata. Nanlaki ang mga mata ni Bea. Ha? Seryoso ka? Nasubukan mo na? Mabilis siyang tumango si Bax. Oo, hindi naman sa ano pero kasi kailangan na nating kumilos. Wala naman sigurong masama sa ganitong uri ng pagkakakitaan kasi single naman ako. Ikaw, kung susubukan mo, single ka naman at wala namang magagalit. At saka, trabaho lang naman to. Hindi ko rin naman kasi kaya ang hirap ng buhay, no? Kita mo namang may sakit pa ang papa ko kaya hirap talaga kami at itong naisip kong paraan para kumita ng malaki. Matapos yun sabihin ni Bax ay may inabot siyang card kay Bea. Yan yung club kung saan ka doon ka pupunta at magpapapansin. Siyempre dapat nakakaakit ang suot mo para mapansin ka nila. Sila ang kusang lalapit sa'yo kapag nagustuhan ka nila. Kaya galingan mo ha, para makakuha ka ng lalaking babalik-balikan ka. Napalunok ng laway si Bea habang hawak ang card na ibinigay niya. May kung ano sa kanya na gustong subukan ng trabahong inaalok ng kanyang kaibigan. Pero may parte rin sa kanya na nag-aalangan dahil hindi niya alam kung makakaya niya ba ang ganitong uri ng trabaho. Pag-isipan mong mabuti, Bea ha. Isipin mo kung hindi ka magkakaroon ng malaking halaga, patuloy ka nilang kakawawain. Patuloy ka nilang aalipinin. Pero once na magkapera ka, pwedeng-pwede mo na silang layasan. Humigpit ang hawak ni Bea sa card, sabay bumuntong hininga. Siguro, ito na nga ang sign para umangat ako sa buhay. Kaya bahala na, susubukan ko. Sumunod na araw, pinuntahan ni Bea ang kaibigan niyang si Bax dahil balak na niyang subukan ang sinasabi nito sa kanya. Bax! Sigaw ni Bea kaya nilingon siya ng kanyang kaibigan. Oh, bakit? Ano yun? Tanong ni Bax nang lapitan siya nito. Yung ano pala dun sa club na sinasabi mo,
babayaran nila ako ng malaki kapag magpapagalaw ako sa kanila. Ganun ba? Mahinang tanong ni Bea sa kaibigan. Hinila siya ni Bax sa gilid ng poste. Oo Bea, ganun nga. Siyempre ano pa bang babayaran nila sa'yo ng malaki, kundi ang sarili mong katawan, yung pukingkay mo. Napalunok ng laway si Bea. Paano pala kung mabuntis ako? Siyempre gagawa ka ng paraan para hindi ka mabuntis ano? Ako kasi injectable ang gamit ko. Hindi ko kasi kaya uminom ng pills araw-araw kasi baka makalimutan ko. Kaya itong injectable ang contraceptives na naisip kong i-take. 3 months to. Hindi ba sila gumagamit ng kondom? Pumiksi si Bax. May ilan kasi na gustong walang kondom kasi mas masarap daw, which is totoo naman. Mas masarap nga naman talaga kapag walang kondom. At saka mai-enjoy mong mabembang no? Basta ba pipili ka rin ng gwapo. Pwede ka namang tumanggi kapag hindi mo bet ang kakana sa'yo. Ngumiwi si Bea sabay kamot sa ulo. Nakakatakot talaga. Nakakakabay. Tinitigan niya si Bea. Bakit? Nagdadalawang isip ka ba? Isipin mo na lang na ang pagyaman mo na lang na magkakapera ka kaagad at malaki pa. At saka sa panahon ngayon, utaka na lang talaga. Uso na ngayon ang paggamit ng katawan para magkapera no? Huwag mong isabihin sa aking virgin ka pa ha? Hindi ba't nagkanobyo ka na before? Oo, virgin pa ako. Kasi hindi naman ako nagpagalaw sa ex ko no? Kaya nga ako iniwan ng ex ko eh. Nako, mas malaki ang bayad sa virgin. Malaking kikitain mo. Natatawang napailing si Bea. Alam mo, nagpapasalamat na lang talaga ako dahil pinanganak akong maganda at sexy. Siguro kung pangit ako at hindi pa maganda ang hubog ng katawan ko, hindi ko magagamit ang katawan ko. Totoo yan, kaya ikaw, gamitin mo yung ganda at sexy mo ha? Chinita ka pa naman, madaming maaakit sa'yo. Kita mo namang halos lahat ng tambay dito ay naaakit sa'yo eh. Kung makatingin nga sa'yo parang huhubaran ka na. Para mga baliw na aso naglalaway sa'yo sa tabi. Tumawa si Bea. Pakialam ko ba sa kanila? Buti sana kung may pera ako makukuha sa kanila eh. At isa pa, wala na talaga akong ganang magkanobyo simula nang iwan ako ng ex ko. Dahil lang sa ayoko magpaano sa kanya. Paano ba naman kasi? Papasubo niya sa akin ng sandata niya nasusuka nga ako dahil maasim. Humagalpak ng tawa si Bax sabay hampas sa braso ni Bea. Seryoso? Bakit maasim? Hindi ba siya naguhugas ng barbecue stick niya bago niya ipasubo sa'yo? Naguhugas naman, kaso parang hindi maalis ang kaasiman na amoy ng barbecue stick niya eh. Siguro talagang maasim yun. Mahirap nang alisin ang amoy tapos mahaba naman kaso payat. Barbecue stick nga talaga. Wika ni Bea sabay tawa ng malakas. Nagtawanan silang dalawa ng malakas. Totoo naman kasi talaga ang mga sinasabi ni Bea tungkol sa alaga ng ex niya. Mahaba naman talaga yon kaso nga lang ay payat ito. Akala mo'y ginutom na ang sandata dahil sa kapayatan. Paano yan? Wala akong mga sexy na damit. Puro nga t-shirt at pants lang ang meron ako eh. Sando ko nga isa lang eh. Nakangusong wika ni Bea. Ngumiti si Bax. Huwag ka mag-alala dahil bibigyan kita. Halika muna dito sa bahay. Maghahanap ako ng mga revealing na damit para sa'yo. Yung tipong tigas ang stick talaga na mangyayari sa mga lalaki mapapatingin sa'yo sa club. Nagpatianod na lamang si Bea sa kanyang kaibigan. Alam niyang wala na itong atrasan. Bahala na kung ano ang mangyayari mamaya. Matapos maibigay ni Bax ang mga damit niyang kulang na lang ay lumabas na ang kaluluwa ay kagad itong itinago sa ilalim ng damitan ni Bea bago nagtungo sa karinderya ni Aling Bebs. Pagkarating niya pa lang ay nagsimula na itong magtrabaho. Kagaya ng araw-araw niyang ginagawa ay kapag wala na masyadong customer ay tutungo na siya sa kusina para hugasan ang tambak na hugasin. Aling Bebs, pwede po ba ako makabali ng 500 pesos? May paggagamitan lang po ako. Anya matapos maghugas. Oo sige, walang problema. Kaagad kumuha ng 500 piso sa wallet niya si Aling Bebs at saka ibinigay kay Bea. Kanino o saan mo naman yan gagamitin? Baka naman ibibigay mo na naman sa tiyahin mong masama ang ugali. Hindi ka na itinuring na kapamilya, turing pa sa'yo isang alipin. Napakawalang kwenta naman talaga ng tiyahin mong yan. Mabilis namang umiling si Bea. Hindi ko po ito ibibigay sa kanya. Talagang may paggagamitan lang po ako para sa sarili ko. Pagka-uwi ni Bea sa bahay, pagod na pagod niyang binuksan ang pinto at tumambad sa kanya ang makalat na sahig.
Napatingin din siya sa lababo na tambak ang hugasin. Hindi niya mapigilang mainis dahil sa nakita at nadatnan niya. Nakangiting tumingin sa kanya ang tiya Lolita niya. Mabuti naman dumating ka na. Pahinga ka lang saglit tapos maglinis ka na at maghugas. Anito, bagay tinuon ang paningin sa TV. Kinuyom ni Bea ang kanyang kamao sa inis. Pagod na ako sa trabaho. Pati ba naman dito ipapagurin niyo ako? Inis niyang tanong sa tiyahin kaya napatingin ito sa kanya. Anong sabi mo? Nanlalaki ang matang tanong ni Lolita kay Bea. Tiya Lolita naman! Sa araw-araw kong pagtatrabaho, pagod na pagod ako noon tapos dito ganito pa ang madadatnan ko. Wala naman po kayong ibang ginagawa dito. Pero bakit kailangan ako pa rin ang kumilos dito sa loob ng bahay? Ako na nga nagtatrabaho para magkaroon tayo ng panggastos sa araw-araw. Pero ganito bang ginagawa niyo sa akin? Napapagod din ako, tita. Tao rin ako kagaya niyo. Hindi ako robot. Kaya sana naman huwag niyo naman akong gawing alipin. Parang hindi niyo ako pamangkin na. Puno ng hinanakit na kanyang tinig. Nakapamewang na tumayo si Lolita at saka matalim na tinitigan si Bea. Aba, nangangatwiran ka na ha? Bakit? Kaninong bahay ka ba nakatira ha? Hindi ba sa bahay ko? Opo, naiintindihan ko naman po yung tiya. Pero sana naman po konting konsiderasyon. Pagod na ako sa trabaho tapos dito, ganito pang madadatnan ko sa araw-araw. Eh di lumayas ka na dito kung ayaw mong gawin ang mga bagay na to. Lumayas ka na. Wala kang utang na loob. Kinupkup kita dito tapos ganyan lang isusukli mo sa akin? Bakit po? Hindi ko pa pinagbabayaran ng pagkupkup nyo sa akin? Nagbubuhay senyorita ba ako dito sa bahay nyo? Hindi naman, di ba? Alipin nyo na nga ako dito tapos ako pa magtatrabaho. Wala na nga natitira sa akin dahil sa inyo ko na ibinibigay para lang wala kayong masabi. Tapos ganyan pagsasabihin nyo sa akin na wala akong utang na loob. Lahat naman ginawa ko para masuklian ko ang pagkupkup nyo sa akin. Pero pagod na rin ako. Parang gusto ko na ngang sumuko sa buhay eh. Hindi na napigilan pang umiyak ni Bea. Sobrang bigat na kasi talaga ng nararamdaman niya at ngayon niya lamang ito na ilabas. Nakatingin lang sa kanya ang dalawa niyang pinsan habang matalim pa rin ang tingin sa kanya ni Tia Lolita. Eh di sige, lumayas ka na dito parang kung napapagod ka na. Lumayas ka na ngayon at huwag ka nang babalik dito ha? Hindi ko kailangan ng isang tulad mong mapagmataas. Kapal naman ang mukha mong sumbatan ako. Wala kang modo. Lumayas ka na ngayon din. Malakas na sigaw ni Lolita kay Bea na kulang na lang ay pumutok ang litid niya sa kanyang leeg. Matapos sabihin yun ni Lolita ay kaagad na inilagay ni Bea ang mga gamit niya sa malaking bag. Patuloy pa rin ang pag-iyak niya habang pinaghahakot ang mga gamit niya. Nang masiguro niyang nakuha niya na ang lahat ng gamit niya ay kaagad siyang lumabas ng bahay na yun. Mabilis siyang naglakad patungo sa kanto. Nang makarating siya doon ay sumandal si Bea sa poste at tinawagan ng kaibigang si Bax. Bax, nasan ka? Ano nangyari sa'yo? Bakit ka umiiyak? Gulat na tanong niya sa kabilang linya. Pinahid ni Bea ang luha sa pisngi. Nandito ako sa kanto malapit sa amin. Dala ko lahat ng gamit ko. Umalis na ako, Bax. Umalis na ako sa bahay. Hindi ko na talaga kaya. Pagod na ako sa trabaho tapos aabutan ko. Napakakalat na bahay at tambak na hugasin. Hindi ko na kaya ang ganun. Hindi ko na pala kayang madatna na sa tuwing uuwi ako ay ako na lang palagi. Sige, pupuntahan kita dyan. Maghintay ka lang ha. Kaagad na ibinaba ni Bax ang tawag matapos niyang sabihin yun. Ilang sandali pa ay dumating na si Bax sa kayang sang tricycle. Tinulungan niya si Bea na buhati ng dala nitong gamit at pagkatapos ay sumakay na sila sa tricycle. Nagtataka man si Bea kung saan sila pupunta pero hindi na siya nagtanong pa. Ibinaba sila ng tricycle sa labasan saka sumakay naman sila ng jeep. Walang umimik sa kanila hanggang sa makarating sila sa isang apartment. Kaninong apartment to? Takang tanong niya kay Bax. Sa akin, kakalipat ko lang nung isang araw. Malapit kasi ito sa club na sinasabi ko sa'yo. Bali nagpapadala na lang ako sa pamilya ko. Mabuti na lang at ngayon ka naglayas dahil nakalipat na ako. Ayos ka lang ba? Ayos lang.
Parang ang gaan nga ng pakiramdam ko dahil wala na ako sa bahay na yon. Mabilis na sagot ni Bea. Malamang, sila lang naman ang nagbibigay ng bigat sa dibdib mo eh. Sila lang naman ang nagpapahirap sa'yo. Tipid na ngumiti si Bea. Kaya nga eh, bahala na sila dyan. Sarili ko munang uunahin ko. Ang tagal ko rin namang nagpaalipin sa kanila kaya siguro sapat na yun para masuklian ko ang ginawa niyang pagkupkup sa akin. Umupo si Bax sa harapan niya, sa kanya ito tinitigan. Aalis ako ngayon dahil may customer ako sa club. Sasama ka ba? Napalunok si Bea sabay kurap. Ngayon na ba? Oo, kaya nga nakabihis na ako at nakamakeup eh. Ano, sasama ka ba? Kung sasama ka, edi magayos ka na. Magbihis ka na muna at ako nang bahala mag-ayos sa'yo. Mumuntong hininga muna si Bea bago tumayo. Kinalkal niya ang dala niyang gamit na ibinigay sa kanya ni Bax na damit. Nagtungo kaagad siya sa banyo at isinuot ito. Pagkalabas ni Bea ng banyo ay napangisi si Bax at napapalakpak. Perfect! Ang ganda ng hubog ng katawan mo, sis. Mas sexy ka pa sa akin. Talagang mahumaling sa'yo mga lalaki doon. Bagay na bagay sa'yo, Bea. Ang harap ng hinaharap mo. Natawa na lamang si Bea. Naaasiwa ako. Ang presko masyado ng damit na to. Masasanay ka rin. Paniguradong tigastik talaga ang mga lalaki doon kapag nakita ka. Tumatawang sabi ni Bax. Matapos siyang ayusan ay dali-dali na silang lumabas ng apartment at sumakay ng jeep. Habang nasa biyahe ay patuloy pa rin ang malakas na pagtibok ng puso ni Bea hanggang sa makarating sila sa club. Napakurap siya dahil patay sindi ang ilaw at ingay doon sa loob. Maraming ang lalaki doon at mga kababaihan, halos lumabas na ang kaluluwa dahil sa mga suot nito. Pakibigyan nga siya ng isang drinks, juice lang yan ah. Sabi ni Bax sa bartender. Baka mamaya painumin ako dito, tulog talaga ako. Bulong ni Bea sa kaibigan. Hindi yan, dahil pwede ka namang tumanggi no. O siya, dito ka muna at mamimingwit na rin ako ng malaking barbecue stick dito. Pupuntahan ko na lang yung customer ko. Kinindatan muna siya ni Bax bago iwan. Nilibot ni Bea ang paningin sa paligid. Maingay at maraming naghihiyawan. Napangwi pa siya nang may makitang may naghahalikan sa harapan niya. Maraming nagsasayawan at naglalampungan sa harapan niya. Vodka please. Wika ng lalaki sabay upo sa tabi niya. Napatingin siya sa katawan ng lalaki. Ang pipintog ng kanyang braso at malapad ang likuran nito. Kahit naka-side blue lang ay masasabi niyang napakagwapo ng lalaki dahil matangos ang kanyang ilong, makapal ang kanyang kilay, mahaba ang pilik mata, manipis at mapulang labi at may mahaba ang kanyang buhok. Enjoying the view? Halos mabuwal si Bea sa kinauupuan niya nang biglang humarap sa kanyang lalaki. Hindi siya nakapagsalita. Pwede ba kitang birahin, miss? Sigurado akong titirik ang mata mo at lupaypay ka talaga. Wika nito sabay ngisi. Hindi yun nagustuhan ni Bea dahil hindi siya talaga sanay na nababastos kaya bigla niyang sinuntok sa muka ang lalaki. Nahulog ito sa kanyang kinauupuan. Pasneya ka! Manyak! Babangasan ko yung pagmumukha mo eh! Galit niyang sabi bago niya iniwanan ng lalaki. Isang linggo ang lumipas. Matapos ang nangyari sa club ay isang linggo na ring naghahanap ng trabaho si Bea. Hindi niya talaga kaya ang trabahong meron ng kaibigan niyang si Bax. Ano, nakahanap ka na ba? Tanong ni Bax sa kanya. Marami na ako nakita at pinagpasahan ng resume pero wala pa rin tumatawag eh. Panay kasambahay ang hanap o di kaya caregiver. Pinatus ko na. Sana tawagan na ako ngayon. Pasensya ka na Bax ha. Hindi ko talaga kayang trabaho dun sa club eh. Hindi ko kayang pasukan yung maraming stick. Ayos lang, naiintindihan kita. Sana makahanap ka ng trabaho mo. Wika ni Bax bago ngumiti ng tipid. Salamat Bax ha. Wala talaga akong balak maging caregiver dahil nakaka-stress mag-alaga ng matanda. Pero malaki ang sweldo eh. Sayang, makakaipon din ako. Tiis na lang talaga. Oo, kesa naman pilitin mong sarili mo dito na magtrabaho. At saka, at least, makakaipon ka dyan. Batukan mo na lang yung matandang aalagaan mo kapag pasaway. Wika ni Bax sabay tawa. Kinabukasan ay nakatanggap ng message si Bea. Tanggap na siya bilang caregiver ng isang matanda.
Laking tuwa niya dahil may trabaho na rin siya sa wakas. Nagpaalam at nagpasalamat siya kay Bucks dahil stay-in siya sa kanyang papasukan. Magandang araw po. Nandito po ba si Miss Laurel? Yung naghahanap po ng caregiver? Tanong niya sa kasambahay ng malaking bahay na pinuntahan niya. Opo, dito nga. Kayo na sigurong sinasabi ng caregiver na dadating. Halika dito sa loob. Pumasok na po kayo sa loob. Nalula si Bea sa laki ng bahay doon, lalo na sa maraming sasakyan na nakaparada sa malawak na garahe. Magandang araw po sa inyo. Ako po si Bea, yung kausap niyo po. Magalang niyang sabi sa babaeng tingin niya ay nasa edad 60. Magandang araw din sa'yo, Iha. Ngayon na ang start mo. Nakahanda na rin ang magiging kwarto mo. Yung kasambahay ko na si Manang ang magpapaliwanag sa'yo ng mga gagawin mo. Basta, huwag mo sanang sukuan ng apo ko, ha? Alam kong nakakainis siya pero sana alagaan mo pa rin siya hanggang sa makalakad siya. Kumunot ang noo ni Bea. Apo? Akala ko po matanda ang aalagaan ko. Matanda na nga. Matandang walang pinagkatandaan. Ang apo kong si Brandon ang aalagaan mo. Nadisgrasya kasi siya sa sinasakyan niyang motor 5 araw nang nakakalipas. Makakalakad pa rin naman siya pero hindi agad-agad dahil nabugbog ng gusto ang binti niya. Paliwanag ni Miss Laurel. Sige po. Bahala na po. Gagawin ko po ang best ko. Kapag nakita akong effort mo sa apo ko, mas tataasan ko pang sahod mo. Kaya sana pilitin mong habaan ang pasensya mo, ha? Kapag nakalakad na ulit ang apo ko, tapos na ang pagiging caregiver mo, pwede ka na maghanap ng ibang trabaho, yung hindi makakastress sa'yo. Kaya sana'y pilitin mong kumalma palagi at umintindi. Nakikiusap nitong sabi. Tumango na lamang si Bea. Sinamahan siya ng kasambahay doon sa kanyang kwarto at pagkatapos ay itinuro ang kwarto ni Brandon. 3 beses siyang kumatok doon bago niya binuksan ang pinto at pumasok. Laking gulat niya nang makita ang binata. Ikaw? Ikaw ang aalagaan ko? Bulalas ni Bea. Ngumisi ang binata. Wow, ikaw pala na sumuntok sa akin. Bakit ikaw pa? Baka imbis na gumaling ako, lalo lang ako magkasakit dahil nananapak ka. Eh kung hindi naman kasi kung ano-anong pinagsasabi mo sa club na yon, hindi ka sana masasaktan. Manyakis ka kasi. Asik ni Bea sa binata. Malay ko ba? Akala ko nga isa kang bayarang babae dun dahil yung suot mo, masyadong revealing. Sa tingin mo ba walang mamanyak sa'yo sa ganong suot mo? Humalikip-kip si Bea. Hindi naman talaga ako isa sa mga bayarang babae doon. Susubukan ko palang dapat, kaso hindi ko naman talaga kaya. Nakakainit ng ulo kapag nababastos, kaya yun, nasaktan kita. Pasensya na ha, walang-wala kasi ako tapos kailangan ko ng pera kaya ayun, naisipan kong maging babaeng dipokpok. Kaso hindi ko nga kaya. So ito ako ngayon, caregiver mo. Ano pala nangyari sa'yo? Bakit ka nadisgrasya? Hindi pa ba sa'yo sinabi ni Lola? Well, kasalanan mo naman kaya ka nagkaganyan. Iinom-inom ka ng sobra tapos magbamaneho ka ng mabilis. Yan, kinarma ka tuloy. Naningkit ang mata ni Brandon. Hoy ikaw, manahimik ka na nga lang dyan. Ikuha mo na lang ako ng pagkain doon. Hindi yung dami pang sinasabi na parang nanay kita. Bilis ang kilos. Umirap si Bea. Okay boss, masusunod. Anya sabay alis. Mabilis siyang kumilos para hindi mainit sa kanyang binata. Pagkabalik niya sa kwarto nito ay nilapag niya sa mesa ang dala niyang pagkain. Ano? Ganyan na lang yan? Nakaarko ang kilay ni Brandon. Anong ganyan na lang yan? Ayun ang pagkain mo, kumain ka na. Ngumisi ang binata. Anong kumain na ako? Subuan mo ako. Kaya nga caregiver kita Aalagaan mo ako. Bilisan mo dahil gutom na ako. Ano? Bakit magpapasubo ka pa sa akin? Maayos naman yung braso at kamay mo Inis na wika ni Bea. Nagre-reklamo ka. Okay fine, hahanap na lang ako ng ibang caregiver. Pananakot ni Brandon. Teka, sandali! Sigaw ni Bea bago lumapit sa binata. Susubuan na kitang hinayupak ka. Kaya ka nadidisgrasya dahil dyan sa ugali mong... Ay nako, ayoko na lang mag-talk. Parang sanggol na sinusubuan ni Bea si Brandon. Lalo pa siyang inaasar ng binata dahil sinasadya nitong maging makalat kumain.
Ano ba? Talaga bang feeling baby ka ha? Pati sa pagkain ng kalat ng bunganga mo. Pasakan ko ng kutsara yan eh. Inis niyang sabi bago pinunasan ng mga kalat sa gilid ng labi ni Brandon. Bakit ba panay ang reklamo mo dyan? Nag-apply ka bilang caregiver dito tapos magre-reklamo ka? Ano ba sa tingin mong ginagawa ng caregiver ha? Nagsasayaw? Mapang-asar na wika ni Brandon. Mariing pumikit si Bea. Kung alam ko lang na ikaw palang aalagaan ko, hindi na sana ako tumuloy. Wala naman talaga akong balak maging caregiver sa totoo lang. Wala lang talaga akong pera. Yun na nga eh. Wala kang pera. Kaya magtiis ka bilang caregiver ko hanggang sa makalakad ako. Nasaan yung pagkain? Nagugutom na ako. Wika pa ni Brandon sabay ngisi ng mapang-asar. Sa mga sumunod pang araw kahit na hindi makalakad ay patuloy pa rin ang pang-asar ni Brandon sa dalagang si Bea. Palagi niyang pinasasakit ang ulo ni Bea. Good morning everyone! Nasaan ang anak kong walang ibang ginawa kundi magpasaway ha? Wika ng mommy ni Brandon nakakarating lang sa bansa kahapon. Nanlaki ang mata ni Bea nang makita ang mommy ni Brandon. Napakaganda nito. Nagdadalaga kasi ang mommy ni Brandon at dinaan na lamang sa pagta-travel ang lungkot mula sa pangungulila sa kanyang asawa noong nawala ito nakaraang taon lang. Nandun po sa kwarto niya ma'am, katatapos lang po niyang kumain. Sagot ni Bea. So ikaw pala ang caregiver niya? Ang ganda mo ha? Well, sobrang sumasakit na ba ang ulo mo sa anak ko? Pasensya ka na iiha ha? Don't worry, may bonus ka naman sa akin now. Wika ng mommy ni Brandon sabay ngiti. Sobrang sakit po niya sa ulo dahil pasaway at malakas mang asar. Pero kinakaya ko naman po. Salamat po sa pabonus niyo. Ani Bea dahil masaya siyang may bonus siya na makukuha. Hinawakan siya sa kamay ng mommy ni Brandon. Alam mo naman yun kaya nga yan nangyari sa kanya eh. Imbis na maawa pinagalitan ko pa yan. Kaya siguro iyan ang karma niya sa pagiging pasaway na anak. Minsan nga po napipiko na po talaga ako sa kanya. Pwede po bang minsan gumanti ako sa kanya? Turuan ko siya ng leksyon? Yes, you can. Kahit batok-batukan mo pa yang si Brandon, ayos lang. Basta wag mo siyang papatayin ha. Tumawa si Bea. Hindi naman po ako killer. Tuturuan ko lang po siya ng leksyon kapag sobra na po talaga siya. Pinagalitan si Brandon ng kanyang ina matapos siyang puntahan ito sa kwarto. Pagkatapos binigyan si Bea ng bonus bago tuluyang umalis. Nakangiti sa tuwa si Bea dahil malaking halaga ang natanggap niya. Kumusta ang morning yaw-yaw sa'yo ng mami mo? Yan kasi, pasaway na anak. Puro maloko ang alam kaya kinakarma. Pangaasar niya sa binata. Isa ka pa eh. Kung nakakalakad lang ako, baka nasipa na kita. Bulyaw ni Brandon sa dalaga. Tumawa ng malakas si Bea. Kaso yun lang, hindi ka makalakad ng maayos. Nakakailang hakbang ka nga lang eh. Nanginginig na mga binti mo sa sakit. O siya, bibihisa na kita. Kumuha ng damit si Bea para kay Brandon. Ngunit mapang-asar talaga si Brandon. Kaya naman hindi siya mabihisa ni Bea. Ano ba? Hindi ka pa talaga titigil? Kanina pa ako dito ah. Paano kita mabibihisa ng ayos kung ang likot-likot mo? Galit na sigaw niya sa binata. Bahala ka dyan kung paano mo ako mabibihisan. Inaasar mo ako kanina, di ba? Pwes, ikaw naman ngayon ang aasarin ko. Malokong wika ni Brandon. Nakasuot lamang ng brief ang binata habang malakas na tumatawa. Si Brandon ang nagpapalit ng sarili niyang brief habang si Bea ang nagpapalit ng kanyang damit. Ah, ganon. Ayaw mo magpabihis ah? Pwes, manda ka sa akin. Mahinahon ngunit galit na wika ni Bea. Inalis ni Bea ang makapal na kumot sa higaan ni Brandon at pagkatapos ay nilakasan niya ang aircon. Ginisihan niya ang binata. Enjoy ka dito sa mini freezer mong kwarto. Bye! Teka sandali! Bea! Sandali lang, sorry na! Ito na ako, magpapabihis na ako! Sigaw ni Brandon ngunit hindi niya ito pinakinggan. Isinara ni Bea ang pinto ng kwarto ni Brandon bago natawa. Maya-maya pa ay binalikan niya ang binata sa kwarto nito after 1 hour. Tingnan natin kung hindi ka magiging isang karne sa isang freezer na sobrang lamig. Kanina ka pa sa akin ha? Araw-araw mo na lang akong inaasar. Kaya yan ang nababagay sa'yo.
Bulong niya sa sarili sabay tawa. Binalikan nga niya si Brandon sa kwarto nito makalipas ang 1 oras. Lamig na lamig ang binata at nanginginig na nga. Humalakhak siya. Ano, mga asar ka pa? Hindi ka rin titigil? Kumustang pagiging karne mo dito? Ang lamig, di ba? Akala mo yata hindi nasasagad ang pasensya ko sa'yo. Ano, wala ka pa ring balak magpabihis? Nakapamewang niyang sabi kay Brandon. Bihisa mo na ako. Hinaan mo na yung aircon, please. Nangangatog na wika ni Brandon. Okay, fine. Ito na. Matapos bihisan ni Bea si Brandon ay nagluto na siya ng pagkain nito. Pinakain niya ang binata at tahimik lamang si Brandon habang kumakain. Akala niya'y magiging okay na pero bigla na lang siyang pinahira ng kulangot ni Brandon sa bibig. Psneya ka! Kadiri ka! Malakas niyang sigaw bago binatukan si Brandon. Anong lasa? Maalat-alat ba? Bagay lang sa'yo yan. Sobrang ginawa mo sa akin kanina eh. Isusumbong kita kay Lola. Ginawa mo akong karne sa freezer sa sobrang lamig. Ano? Masarap bang kulangot ko ha? Pangaasar ni Brandon sabay tawa ng malakas. Nakailang mumog muna si Bea bago siya lumabas sa banyong yun. Matalim niyang tinitigan si Brandon habang nakakuyom ang kanyang kamao. Kulang na lang ay patayin na niya si Brandon gamit ang titig niya. Diring-diri siya sa ginawa ng binata dahil nalalasahan niya ang kulangot nito at maalat-alat nga. Abnormal ka talaga, Brandon! Kulang ka yata sa bakuna kaya ka ganyan, no? Kawawa ka naman. Utak-ipis ang meron ka. Kung hindi lang malaki ang sweldo ko dito bilang caregiver mo, matagal na kitang iniwanan dito. Epal ka talaga kahit kailan. Gigil na wika ni Bea bago lumabas ng kwartong yun. Malakas na tumawa si Brandon. Sa totoo lang ay natutuwa siya kapag nagagalit si Bea sa kanya. Mas lalo itong gumaganda sa kanyang paningin at gustong gusto niyang nagbabangayan silang dalawa para napapansin siya ng dalaga. Ang cute mo talagang magalit, Bea. Kaya sa'yo ako eh. Nakangisi niyang sabi bago muling tumawa. Lumipas ang 1 buwan ni Bea bilang caregiver. Patuloy pa rin ang pang-asar ni Brandon sa kanya at palagi na lang siyang napipikon. Pero gumaganti naman siya kahit papaano. Oy Bea, pakilisin sa naman tong sinuka ko dito. Ang pangit kasi ng niluto mo eh. Hindi kinaya ng sikmura ko. Napangiwi siya nang makita ang kalat na suka ni Brandon sa banyo. Kainis ka talaga! Umalis ka na nga dyan! Anya bago inalalayan si Brandon na magtungo sa kama. Naduduwal niyang nilinisan ng kalat. Kalat na sinuka ni Brandon sa banyo. Pawisan nga siya nang matapos siya bago tumingin kay Brandon. Ano? May gagawin ka na naman bang kalokohan ha? Sabihin mo na agad para isang paguran lang. Nakakainis ka talaga kahit kailan. Gigil niyang sabi. Umiling ang binata. Wala na. Pero may tanong ako sa'yo. Bakit mo pala naisipang magtrabaho dun sa club bilang bayarang babae? Kulit mo naman. Wala nga sabi akong pera, di ba? Kailangan ko ng pera. Ano, uulitin mo pang magtanong? Iritableng sagot ni Bea. Bakit wala kang pera? Nasaan ba ang mga magulang mo? Wala ka bang kapatid o kamag-anak na mahihinga ng tulong? Humugot ng malalim na paghinga si Bea. Wala. Nag-iisa lang din akong anak. Wala na ang mga magulang ko kaya doon ako tumira sa tiyahin kong ubod ng sama ng ugali. Ginawa kong alipin. Turing niya sa anak niya prinsesa, kahit na ang impacta naman. Only child ka rin pala tulad ko. Ang hirap no? Iba pa rin ang saya kapag may kapatid ka kahit isa lang. Para may makakausap ka, mapaglalabasan ng sama ng loob, mapagsasabihan ng mga secrets. Seryosong wika ni Brandon na ikinagulat ni Bea. Oo, masarap magkaroon ng kapatid. Pero wala akong kapatid kaya malungkot. Kaya ito ako, naging caregiver mo dahil kailangan kong buhayin ang sarili ko. Minsan nga naiisip ko, hindi siguro magiging mahirap ang laban ko sa buhay kung kasama ko pa ang mga magulang ko. Siguro masayang masaya ako. Malungkot na wika ni Bea. Masaya naman ang pamilyang meron ako. Naging malungkot lang nang mawala si daddy. Si mami, sobrang stress na yan. At ang pagtatravel ang naging libangan niya para matakasan ng lungkot. Ako naman, pasaway talaga. Naging mas pasaway lang ako nang mawala si daddy. Kasi syempre, ayokong isipin na wala na siya. Mabuti na ngalat na dito pa si Lola.
Kaya may nakakasama pa ako sa bahay. Kapag mag-isa ako, sobrang lungkot ko. Nakakabingi ang katahimikan dito sa kwarto. Kaya palagi akong lumalabas kasamang barkada ko. At masaya ako kapag kasama ko sila. Wala akong nararamdamang lungkot. Salaysay ni Brandon bago tipid ng umiti. Iyon nga, masaya ka nga kaso sumobra ka naman. Kaya yan ang nangyari sa'yo. Matanda ka na eh. Dapat alam mo na kung anong tama pa bang ginagawa mo o mali. Siyempre, nag-aalalang din sa'yo ang lola mo. Pati na ang mami mo. Dapat iniisip mo rin yung mga ginagawa mo. Tumikim si Brandon. Yun na nga eh. Kaya hindi na ako magmamaneho pa kapag alam kong lasing ako. Magpapalipas muna ako ng oras at magpapalipas ng tama bago magmaneho. Hay nako, nasa huli talaga ang pagsisisi. Kung kailan na disgrasya ka na, saka ka palang magbabago. Kailan ka pa raw ba makakalakad? Aabutin pa ba yan ng taon? Ano bang sinabi sa'yo ng doktor? Nakangiwing tanong ni Bea sa binata. Hindi naman naabuti ng taon. Wala namang nabali sa buto sa akin eh. Mabuti lang at nabugbog lang. Kaya bukas, samahan mo akong maglakad-lakad dyan sa labas ng mga bahay. Sa garahe. Hay nako, pagod malala na naman ako. Kabigat-bigat pa naman ang itlog mo. Pagrereklamo ni Bea, namula ang pisngi ng binata. Ang bastos mo no. Siguro minamanyak mo ko tuwing binibihisan mo ko no. Nakatingin ka sa ano ko kapag sinusuot mong damit ko pambaba no. Asa ka namang titingnan ko yung sandata mo? Ano ba pakialam ko dyan ha? Hindi mo ako katulad na manyakis. Sus, pakunwari ka pa. Doon ka talaga nakatingin palagi. Malaki no. Mas malaki pa to pag galit at nabuhay. Aabot to hanggang matres mo. Mayabang nasabi ni Brandon sabay kindat. Binatukan ni Bea ang binata. Ewan ko sa'yo, manyak ka talaga. Kinabukasan ay inalalayan nga ni Bea maglakad-lakad si Brandon sa malawak na garahe sa bahay na yun. Hinihingal siya at pawisan dahil dama niya ang bigat ng binata. Ano, ayos ka lang? Pahinga muna tayo sandali, ang bigat mo eh. Wika niya bago inalalayang makaupo si Brandon. Pinahid niya ang mga pawis sa noo. Ayos lang ako. Ramdam ko ang panginginig ng kalamnan ko sa tuwing humahakbang. Pero kailangan kong ilakad-lakad to. Pahinga lang tayo sandali tapos lakad na naman ulit. Halika na, maglalakad-lakad na lang ulit tayo para tuloy-tuloy ang exercise mo. Sambit ni Bea matapos ang ilang minutong pagpapahinga. Habang naglalakad-lakad ay bigla siyang nadapa. Kinabahan naman ng sobra si Bea at agad siyang nilapitan. Pinagsasampal niya ang binata dahil hindi ito gumagalaw. Brandon! Ano ba? Gumising ka nga! Hoy! Brandon! Naiiyak na niyang sabi at pilit na binubuhat ang binata. Manang! Tulong! Si Brandon biglang natumba! Hoy! Gumising ka nga dyan! Umiiyak niyang sabi. Biglang idinilat ni Brandon ang kanyang mga mata bago ninakawan ng halik sa labi si Bea. Nanlaki ang mga mata ng dalaga sabay sampal ng malakas kay Brandon. Hayop ka! Pinagtitripan mo na naman ako ha? Leche ka talaga! Maglakad ka nga mag-isa mo dyan! Papunta sa kwarto mo! Galit na sigaw ni Bea bago nagmarcha papasok sa loob ng bahay. Bea! Sandali! Ito naman oh, parang kiss lang yun eh. Bea! Halika nga dito! Tulungan mo ako makalakad! Sigaw ni Brandon pero hindi talaga siya pinakinggan ni Bea. Pinilit na lamang niyang humakbang kahit napakabagal hanggang sa makarating siya sa kanyang kwarto. Kainis talagang lalaking yun kahit kailan. Lahat na lang ng kalokohan gagawin niya para masira ang araw ko. Kainis talaga. Sigaw niya sa kwarto sabay taklob ng kumot sa muka. Mabilis na lumipas sa mga buwan. Hindi pa rin nagbabago si Brandon sa pagiging asarero nito. At habang tumatagal na magkasama silang dalawa ni Bea ay palalim ng palalim ang nararamdaman niya sa dalaga. Ano ba? Akin nasabi yan eh. Bigay ng mama mo yan sa akin. Sigaw ni Bea at pilit na kinukuha kay Brandon ang kwintas niyang regalo ng kanyang ina bago ito nawala. Sus, sinungaling. Ang sabihin mo, regalo to ng ex-boyfriend mong pangit. Sabi ni Brandon habang tumatawa. Hindi nga sabi. Si mama ko nagbigay niyan sa akin. Regalo niya sa akin yan. Akin na nga yan. Mapapatay talaga kita kapag nasira yan. Gigil na wika ni Bea. Nahawakan na niya ang kwintas at pilit itong inaagaw sa binata.
Ngunit bigla na lamang itong naputol. Natigilan si Bea kasabay ng panginginig ng kanyang labi dahil naluluha na siya. Nanlaki naman ang mga mata ni Brandon nang makitang umagos ang mga luha ni Bea. Bea, I'm sorry. Sorry, papalitan ko na lang Bea. Hindi natapos ang sasabihin niya nang patakbong lumabas ng kwartong yun si Bea. Dali-dali siyang nagtungo sa kanyang kwarto at saka doon umiyak ng umiyak. Pagkatapos ay pinuntahan niya si Lola Laurel sa kwarto nito at sinabi ang nangyari. Napakahalaga sa akin ang kwintas na yon. Dahil regalo yun sa akin ng mama ko, tapos nasira lang dahil sa kaharutan niya at pangaasar sa akin. Pasensya na po pero ayoko na po talaga. Hindi ko na kaya pang alagaan siya. Magre-resign na po ako. Siguro po, bigyan niyo na lang po ako ng 3 araw para makahanap po ako ng mauupahan ko. Seryosong wika ni Bea sa bahikbi. Bea, hindi na ba talaga magbabagong isip mo? Please, nadoblahin kong sahod mo. Huwag ka lang mag-resign. Malapit nang gumaling ang apo ko. Kaunti na lang at makakalakad na siya. Pakiusap ng lola ni Brandon. Mabagal na umiling si Bea kasabay ng pag-agos ng kanyang luha. I'm sorry po. Hindi ko na po talaga kaya. Hindi na po kaya ng pasensya ko. Sagad na po ako. Sobra na po ang ginagawa niya. Kaya po, talagang hindi ko na siya maaalagaan pa. Sige po, doon na po muna ako sa kwarto ko. Mariing napapikit ang lola ni Brandon sabay hawak sa kanyang sintido. Pagkaalis ni Bea ay pinuntahan niya sa kwarto si Brandon at saka malakas na sinampal. Sumuko na ang caregiver mo! Manap ka na mag-aalaga sa'yo, tatagal dyan sa ugali mo. Hindi ko na alam gagawin ko sa'yo, Brandon. Baka hindi sakit ang papatay sa akin kundi konsumisyon sa'yo. Sigaw niya bago umalis sa kwarto ng binata. Biglang kinabahan si Brandon sa narinig. Napagtanto niyang maling-mali ang nagawa niya. Ayaw niyang magkaroon pa ng ibang caregiver. Kaya naman kahit nahirap pa siyang maglakad, ay pinuntahan niya si Bea sa kwarto nito. Bea, please, buksan mong pinto. Mag-usap tayo. Nagmamakaawa ako sa'yo. Malungkot niyang tinig dito. Ilang minuto pa ang lumipas bago bumukas ang pinto. Walang emosyong humarap sa kanya si Bea. Ano? Hindi ka pa ba tapos sa paninira mo sa araw ko? Sa pang-aasar mo sa akin araw-araw, ha? Huwag kang mag-alala. Nagsabi na ako sa lola Laurel mo. Hindi na kita kayang alagaan pa. Isip bata ka, tumatanda ka ng paurong. Hindi mo na iisip na sobra ng ginagawa mo sa akin. Kaya dapat sa'yo iniiwanan eh. Kalmado ngunit naroon ang bigat sa bawat pagbigkas ni Bea. I'm sorry. Please, huwag kang umalis. Mukong iwan, Bea. Please, nagmamakaawa ako sa'yo. Biglang lumuhod sa kanyang harapan si Brandon at saka umiyak. Nanlaki ang mata niya sa labis na pagkagulat dahil hindi niya inaasahan yun. Patawarin mo ako, Bea, sa pang-aasar ko sa'yo. Hindi ko naman talaga gustong sagarin ang pasensya mo. Siguro tama ka. Kulang nga ako sa bakuna kaya ganito ako ka-abnormal. Pero isa lang ang alam ko. Natutuwa ako kapag palagi tayo nagbabangayan. Lalo kang gumaganda sa paningin ko kapag nagagalit ka sa akin. Abnormal nga siguro talaga ako kaya ganito ako. Kaya ganito ang takbo ng isip ko. Hindi ko alam kung ano ba yung nararamdaman ko pero sa tingin ko gusto na kita, Bea. Kaya gusto kong palaging magpapansin sa'yo at pang-aasar ko sa'yo. Yun yung paraan ko para palaging nasa sa akin ang atensyon mo. Nakaluhod na wika ni Brandon sa bahikbi. Halos malaglag ang panga ni Bea sa kanyang narinig. Hindi niya inaasahan yun. Nagulantang talaga siya. Brandon, abnormal ka ngang talaga. At ano naman ang magugustuhan mo sa akin, ha? Wala namang kagusto-gusto sa akin. Nakita mo namang mahirap lang ako at hindi naman ako yung babaeng may pagmamalaki. Pero maganda ako, totoo yan. Anya sabay tawa. Tinitigan siya ng binata. Bea, please, huwag ka nang umalis. Nagmamakaawa ako. Ipapaayos ko ang kwintas na nasira ko. Please. Just please. Huwag kang umalis. Gusto kong ikaw lang mag-aalaga sa akin. Ayoko na sa iba. Gusto sa'yo lang. Wika ni Brandon bago yumakap sa binti ng dalaga. Okay, fine. Isa pang pang-aasar mo sa akin at paninira ng araw ko. Hindi na talaga ako mananatili pa dito. Ayoko na talaga. Tumayo ka na dyan.
Baka masipa ko pa yung pangit mong pagmumuka. Abnormal! Sigaw niya sa binata bago inalalayang makatayo. I'm sorry, Bea. Bigla na lang siyang niyakap ni Brandon at hindi siya gumalaw. Hinayaan na lamang niyang yakapin siya ng binata bago niya ipinikit ang kanyang mga mata. Hindi niya maiwasang mapangiti habang dinadama ang mainit na yakap ni Brandon. Huwag ka nang umalis Pangako, hindi na kita aasarin pa. Magpo-focus na lang ako sa pagpapagaling ko. Hindi ko nasisirain pang araw mo. Siguraduhin mo lang dahil kung hindi, basta na lang ako lalaya sa bahay na to. Bahala ka na talaga sa buhay mo. Pananakot niya sabay irap. Opo, boss, madam, Bea. Hindi na ako magpapasaway talaga. Magpapakabait na talaga ako. Promise. Itinaas pa ni Brandon ang kanang kamay na parang nanunumpa. Isang linggo matapos ang pangyayaring yun ay naging mabait na nga si Brandon kay Bea. Hindi na niya inasar pa ang dalaga. Kumusta? Nakakalakad ka na ba? Takbo ka nga sa akin. Pagbibiro ni Bea. Nakakalakad pa lang. Tapos patatakbuhin mo ko. Pasaway ka rin, no? Nakangusong wika ni Brandon. Biro lang. Pero sige nga, lakad-lakad ka nga. Yung wala kang alalay ha. Patingin ako. Tapos sabihin mo sa akin kung anong nararamdaman mo. Bumuntong hininga si Brandon at saka naglakad-lakad. Nakailang ulit din siyang naglakad-lakad at hindi na kumikirot ang kanyang binti. Ano? Kumustang binti mo? Makirot pa ba? Masakit pa? Kung masakit man, sobrang sakit ba o medyo lang? Sunod-sunod na tanong ni Bea dahil nag-aalala siya para sa binata. Wala na ako masyadong nararamdaman. Kaunting kirot na lang. Galing mo mag-alaga. Napagaling mo ako. Hindi ka pa totally magaling. Bukas magjo-jogging kaya tayo. Kahit dito lang sa loob ng subdivision na to. Para kahit papaano magalaw-galaw mo yung binti mo at paa. Suwestyon ni Bea habang sinisipat ang binti ni Brandon. Okay, sige. Pero wag mong bilisan Baka naman mainip ka sa akin kakahintay. Siyempre, medyo mabagal lang ang gagawin kong hakbang. Nakangusong wika ni Brandon. Pinandilatan siya ni Bea. Malamang, alam nga namang iwan kita tapos ako tong nag-i-enjoy mag-jogging. Ano ka ba naman, Brandon? Nagiging utak munggo ka na naman. Natutuwa talaga ako kapag nagagalit ka. Ang ganda mo kasi. Lalo kang gumaganda. Kaso, hindi naman pwedeng galit ka palagi. Ginayuma mo ako habang inalagaan mo ako, no? Nakangising wika ni Brandon sabay kagat sa labi. Namumulang hinampas ni Bea sa grado ang bidata. Magtigil ka nga dyan. Ano naman yung pakulo mo ha? Huwag mo nga akong inuuto. Ito na nga diba? Aalagaan na kita hanggang sa tuluyan kang gumaling. Bumuga ng hangin si Brandon. Alam mo ba, pagkatapos mo akong suntukin dun sa club, hindi ka naalis sa isipan ko. Bigla-bigla ka na lang pumapasok sa isipan ko tapos yung galit na mukha mong yun, hindi ko makalimutan. Susubukan nga sana kitang hanapin Pero ito na nga, nadisgrasya ako. Kaya laking gulat ko na ikaw ang naging caregiver ko. Yung tadhana na talagang gumagawa ng paraan para magkasama tayo. Hindi kaya may ibig sabihin to? Baka ikaw na yata ang babaeng itinadhana para sa akin. Natatawang umiling si Bea. Nagiging abnormal ka na naman yata. At anong tadhanang pinagsasabi mo dyan ha? Tumigil ka nga. Ayoko nang alalahanin pang eksena sa lugar na yon. Yang hiya talaga ako. Mabuti na lang talaga at hindi ako tumuloy dahil baka mabaliw na ako sa kakaisip na ang dumi-dumi ko na. Pero hindi ko naman hinuhusgahan ng mga taong nagtatrabaho doon, no? May kanya-kanya naman silang rason para doon magtrabaho. Lalo na yung wala talagang pera at kailangan kumapit sa patalim para suportahan ng kanilang pamilya. Naalata ako nga rin hindi ka talaga doon nagtatrabaho. Halitang balisa ka At ang malikot ang mga mata mo. Siguro talagang itinadhana ka maging caregiver ko. Pwede bang hanggang sa huli kong hininga, ikaw na lang mag-aalaga sa akin? Ikaw na lang maging kabiyak ko. Seryosong sabi ni Brandon. Malakas na tumawa si Bea, ngunit may parte sa kanya ang kinikilig. Hoy! Ano naman yung nangyayari sa'yo ha? Gutom ka na siguro no? Halika na nga sa loob. Ihanda ko ng pagkain mo. Oh, hindi na kita aalalayang maglakad para masanay ka na walang alalay. Wika niya bago mabilis na humakbang papasok sa loob ng bahay. Habang naghahanda siya ng pagkain ni Brandon ay hindi niya maiwasang isipin ang sinabi ni Brandon. Ngunit sa isip niya ay baka pakululang yun ng binata. Babaerong lalaking to, kaya malabong magtinu siya sa isang babae.
Malabong pumirmi siya sa akin dahil masyadong makati ang alaga niya. Wika niya sa isipan. Ilang linggo pa ang lumipas, tuluyan na ngang gumaling si Brandon. Nagtungo na nga ito sa kanyang barkada para ibalitang okay na siya at nakakalakad ulit. Habang si Bea naman ay hindi maiwasang malungkot dahil yun ang hudyat para mag-resign siya sa trabaho. Nasaan pala ang apo ko? Tanong sa kanya ni Lola Laurel. Umalis po saglit lang daw po siya. Sasabihin niya lang sa mga barkada niya na ayos na daw po siya at nakakalakad ulit. Tugon ni Bea, mariing napapikit ang matanda. Isusumbong ko yan sa mami niya para pagalitan. Tigas talaga ng ulo Purgit magaling na, nasa barkada na naman ang punta. Ay nako, kapag nadisgrasya siya ulit, bahala na siya sa buhay niya. Lalo lang sumasakit ang ulo ko sa kanya Humugot ng malalim na paghinga si Bea. Ma'am, magre-resign na po pala ako. Final na po ito. Total, magaling na po ang apo niyo. Hindi na po niya ako kailangan pa. Naiintindihan ko. Kailan mo babala kumalis dito? Gusto ko magpasalamat sa pagiging magaling mong caregiver sa apo ko. May reward sa iyo ang mami niya at dadagdagan ko yon. Isisend ko to sa bank account mo Okay na ba ang bank account mo? Opo, nung nakaraang linggo pa doon ko na po ihuhulog ang mga sinasahod ko. Salamat po sa pa-reward niyo sa akin. Pakisabi na lang po sa mami ni Brandon. Nakakatuwa po kasi na-appreciate niyo po ang effort ko para sa kanya. At bala ko po sanang umalis kinabukasan. Nakahanap na po kasi ako ng uupahan ko at nakapag-down na rin po ako. Aba, syempre naman, hindi biro mag-alaga ng ganyang kapasaway na lalaki. Ang sakit sa ulo, di ba? Pero nagawa mo rin siyang alagaan at hinabaan mo talagang pasensya mo. Yung nasira niya bang kwintas pinaayos na ba talaga niya? Tanong ni Lola Laurel. Agad na tumango si Bea. Opo, pinaayos niya na yung kaagad ng nasira niya to. Hindi ko nga lang din po sinusuot kasi baka masira pa. Tapos binilhan niya rin po ako ng gintong kwintas, pambawi niya raw po sa mga kasalanan niya. Mabuti naman at marunong na rin siyang bumawi. O siya, isend ko na ang reward namin sa'yo Magsabi ka lang sa mga kasambahay kung kailangan mo ng tulong sa pag-iimpake. Maraming salamat Bea sa lahat. Salamat talaga. Buong pusong pasasalamat ni Lola Laurel. Kinabukasan nga ay umalis na si Bea sa bahay na yun. Malungkot siya dahil hindi na niya makakasama pa ang binata dahil meron ding namumuong damdamin sa puso ni Bea para kay Brandon. Maaga siyang umalis kung saan tulog pa si Brandon. Ikaw pala ang bagong upa dyan? Tanong kay Bea ng isa sa mga kapitbahay niya doon. Opo, ako nga po. Mag-isa ka lang? Wala kang kasama? Medyo malaki ang bahay na yan para sa'yo Pangpamilya yan Siguro yung pamilya na merong 2 anak. Mas gusto ko po kasi yung medyo malaki para nakakagalaw ako ng maayos. Mabilis na tugon ni Bea habang ipinapasok ang mga gamit niya sa loob. Sa bagay, mainam nga. Hay nako, umalis na nga tayo. Pinakikialaman natin ang bago nating kapitbahay. Hindi naman tayo magbabayad ng upa niya. Sabi ng isang kapitbahay sabay hila paalis sa isa pa. Nang makaalis sa mga tsismosang kapitbahay ni Bea ay kumilos na siya. Nag-general cleaning siya sa upahan niyang yun at pagkatapos ay bumili ng mga gamit sa bahay. Sa loob ng 1 linggo ay halos na kumpleto na ni Bea ang gamit niya sa bahay dahil nga sa malaki ang nakuha niyang reward. Nagulat niya siya at labis na nagpasalamat. Uy, ang ganda naman ng sasakyang to. Halatang mamahalin. Oo nga Sino kayong nasa loob? Hindi ko makita dahil tinted ang sasakyan. Hala, ang gwapo naman. Uy, Pogi, sino hinahanap mo? Si Bea ba? Yung bago naming kapitbahay? Yes po, siya ang sadya ko dito. Nagbulungan ng mga kapitbahay doon. Nadagdagan pa dahil may mga papansin na dalagang nakisingit. Nakatitig sila kay Brandon. Hoy, Bea! Lumabas ka nga dyan! May gwapong binata na naghahanap sa'yo dito sa labas! Bea! Lumabas ka dyan, dali! Baka lapain na ng mga tsismosa mong kapitbahay si Pogi! Sigaw ng kapitbahay sabay katok ng malakas sa pinto na inuupahan ni Bea. Dali-daling lumabas ng banyo si Bea dahil kakatapos niya lamang maligo. Nakabihis na siya nang lumabas siya ng banyo at pagkabukas ng pinto ay laking gulat niya nang makita si Brandon. Did you miss me? Nakangising wika ni Brandon. Nanlalaki ang mga mata ni Bea na nakatingin sa binata. Ano ginagawa mo dito
Nandito ako para yayain ka magpakasal, Bea. Gusto kong maging asawa ka. Malakas na naghiyawan ng mga kapitbahay ni Bea. Halos mabingi nga siya sa mga hiyawan ng mga ito at namumula na rin ang pisngi niya sa sobrang kilig. Umayos ka nga! Nagbibiro ka na naman eh. Wala akong oras makipagbiruan sa'yo, Brandon. Umalis ka na nga lang dito kung aasarin mo lang ako. Nakangusong wika ni Bea. Mukha ba ako nagbibiro? Para sabihin ko sa'yo, hindi ako nagbibiro, Bea. I want you to be my wife. Will you marry me, Bea? Laking gulat ni Bea nang lumuhod si Brandon at naglabas ng mamahaling singsing. Lalong naghiyawan sa kilig ang mga tsismosang kapitbahay. Malakas na palakpakan at may pasigaw-sigaw pa nga. Wow naman, Bea! Ang haba ng hair mo! Ang sarap mong sabunutan! Sana all! Umuo ka na, Bea! Kung ako na lang magiging asawa ni Kuyang Pogi! Sigaw pa ng isa. Tinitigan ni Bea ng diretso sa mga mata si Brandon, habang si Brandon ay malawak ng ngumiti at nanatiling nakaluhod sa kanyang harapan. Yes, Brandon. Pakakasalan kita. Muling nagsigawan at nangisay-ngisay sa kilig ang mga tsismosang kapitbahay doon. Maluha-luha sa tuwang isinuot ni Brandon ang singsing sa daliri ni Bea bago niya ito siniil ng halik. Maraming salamat, Bea. I love you so much. Maluha-luhang wika ni Brandon. I love you too, Brandon. Tugon naman ni Bea. 3 buwan ang lumipas. Ikinasal kaagad si Brandon at Bea. Hindi na naging pasaway pa si Brandon. Tumulong na siya sa negosyo ng kanyang pamilya at umiwas na sa mga barkada niyang pasaway. Hindi nagtagal ay nagkaroon sila ng anak at namuhay ng masaya at puno ng pagmamahal. Kahit gaano pa kahirap ang laban sa buhay, hanggat maaaring huwag kumapit sa patalim dahil marami pang paraan para makasurvive. At yun ang ginawa ni Bea kaya naging caregiver siya. Habang si Brando naman, natutunan niyang hindi dapat sinasagad ang pasensya ng isang tao, lalo na kung ang taong yun ay may malaking ambag sa iyong buhay. Dahil kapag nawala ang taong yun, malaking kawalan at nakakapagsisi. Kaya nagbago si Brandon para kay Bea. Dito na po nagtatapos ang kwento natin sa araw na to. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay at pakikinig dito lamang po sa Siren Radio. Ako po si Miss Demi. Hanggang sa muli, maraming salamat!